Mula sa seguridad sa kuryente at pagtataguyod ng malinis na enerhiya hanggang sa mga inisyatiba para sa komunidad at kalikasan. Malawak na tatalakayin ng iba't ibang sektor ng industriya ang kinabukasan ng ating bansa. Makilahok sa mas malalim na diskusyon kasama si Sherwin Alfaro tuwing Sabado mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Alamin ang mga pinakabagong programa, proyekto at mahahalagang usapin sa sektor ng enerhiya. Inihahatid ng Department of Energy at Aboitiz Power. Ito ang Energy Power. Magandang hapon Pilipinas. Sa gitna po ng patuloy na pagbabago ng panahon at pagdami ng mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, muli nating nakikita ang kahalagahan ng mga solusyong hindi lamang nakatuon sa pagkontrol sa baha, kundi pati na rin sa pangangalaga ng ating kalikasan. Isa sa mga natural na panangga ng mga mamamayan at ng mga komunidad sa mga baybaying dagat laban sa storm surge, pagguho ng lupa at pagbaha ay ang mga bakawan o ang mga mangroves. Sa Bataan, isang proyekto ang nakatuon sa pagpapanumbalik at pangangalaga ng mga bakawan ay ang Bakawan Bataan na isinusulong ng Aboitiz Power sa pamamagitan ng GN Power Mariveles Energy Center o GMEC at GN Power Dinginin o yung GNPD kasama na ang lokal na pamahalaan ng Bataan. Layunin ng proyekto na mapalawak ang bakawan at mapangalagaan ito habang nagbubukas din ng pagkakataon para sa kabuhayan ng mga mangingisda at mga komunidad, kabilang ang potensyal para sa ecotourism. Sa ating talakayin ngayong hapon, alamin natin kung paano nakakatulong ang mga ganitong proyekto sa pangangalaga ng kalikasan, pagpapalakas ng mga komunidad at paghahanda sa epekto ng climate change. Magandang hapon, ako po Sherwin Bata Alfaro at ito ang Energy Power. Energy Power! Energy Power! At makakasama na po natin sa pamamagitan ng telepono ang ating bisita ngayong hapon, si Engineer Ralph Pablo, ang Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources, Region 3. Magandang hapon po, Director Pablo. Magandang hapon din, Sherwin Alfaro ng Energy Power ng DZRH. Katuwang rin si Mr. Roel Reyes, Executive Producer ng Energy Power ng DZRH. Ako, Engineer Pablo or Director Pablo, napakaganda po ng pagkakataon na ito na pag-usapan dahil katatapos lamang maranasan ng ating mga kababayan yung mga pagbaha at isa sa mga importanteng dapat na pagtuunan ng pansin kung paano tayo makakatulong sa mga problemang ito na ating kinakaharap, lalo na sa ating kalikasan. Para po sa ating pagsisimula, ano po bang kalagayan ngayon ng mga baybayin at bakawan sa ating bansa? Bakit mahalaga ang pangalagaan at ingatan po at paramihin pa yung mga bakawan sa ating mga dalampasigan? Okay. Magandang katanungan yan, Sherwin, at bago ko sagutin, gusto ko munang bumati sa mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng DZRH at of course ang mga kasamahan ko sa Department ng Environment and Natural Resources sa pangunguna ng aming Secretary si Attorney Juan Miguel Cuna at of course ang mga katuwang ko dito sa Central Luzon. So sa ping bakawan ng sabi mo kanina kung ano yung talagayan at ano ang kahalagaan ng mga bakawan. So mahalaga ang mga bakawan dahil may direktong pakinabang ang mga ito sa mga komunidad na nakatira malapit sa baybayin. Nakakatulong ang mga ito sa na protektahan ang mga pamayanan laban sa malalakas na alon. Yan yung storm surge, pagbaha, pagguho ng baybayin. Nagbibigay din ito ng mga bakawan ng tirahan o nursery ground ng mga isda at ang iba pang yamang dagat na pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan ng maraming Pilipino.
Mahalaga rin ang mga ito sa pagtugon ng climate change gaya na nabanggit mo kanina dahil mahusay silang mag-imbak ng carbon. Kaya ang pangangalaga at panunumbalik ng mga bakawan ay hindi lamang tungkol sa kalikasan, Ka-Sherwin, tungkol din ito sa kaligtasan, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga pamayanang baybayin. Balikan ko lang, Director. Sa kasalukuyan, Ka-Sherwin, tinatayang nasa 311,400 hectares ang lawak ng mga bakawan sa Pilipinas. Okay? Batay sa datos na galing sa NANRIA. Malaking pagtaas ito na humigit kumulang 117,500 hectares mula noong 1995 batay sa Philippine Forestry Statistics. Gayunpaman, malaki pa rin ang agwat nito sa tinatayang 500 hectares na dating lawak ng ating bakawan sa bansa. Ibig sabihin, bagamat malaki ang ating naabot, marami pa rin tayong kailangang gawin upang pangalagaan, mapanumbalik at mapalawak ang ating bakawan. So ito ay isa sa mga pangunahing programa ng Department of Environment and Natural Resources para dito sa Coastal and Marine Ecosystem Management Program or CMEM na kung tawagin, na sumusuporta sa pangangalaga at pamamahala ng mga bakawan kabilang ang mga nasa protected areas. Dito sa Riyong 3, meron tayong marine protected area. Yan ang tinatawag natin na Masinloc o yon protected landscape na meron ding contribution na 86 hectares na magagandang bakawan. Okay? Sa ilalim din ng programang isinusulong ng National Blue Carbon Action Partnership na naglalayong pagsamasamahin ang mga ginagawang inisyatiba at iba't ibang sektor upang mas mapalakas ang ating sama-samang pagkilos para sa pangangalaga at of course pamamahala ng mga blue carbon ecosystem kabilang ang mga bakawan. RD, opo, pwede ko ba kayong tawaging RD Pablo na lang para mas relax tayo ngayong hapon? Yes po. Apo, RD Pablo, kanina nabanggit nyo na yung mga bakawan nag-absorb din ng carbon footprints. So, malaking tulong to sa paglinis ng hangin. Yeah, malaking tulong ito sa pag-sequester ng carbon na carbon dioxide ang bakawan. Kasi isang source ng carbon ay sa katubigan din. At may mga pakinabang din po ba yung mga komunidad dito sa mga nilalagay o mga tinatanim po natin ng mga bakawan para mas maging panangga o makatulong sa kanila lalo kapag may mga pagsalanta ng bagyo? Yun ang isang mahalaga na tulong ng bakawan sa mga komunidad, ang natural na panangga laban sa storm surge at malalakas na alon. Okay? Bukod dun sa sinabi ko kanina na yan ang breathing ground ng mga yamang dagat. Okay? Kasi doon sila nangingitlog, mga ganyan. At protection din ng mga coastal communities ang ating bakawan, Ka-Sherwin. Opo, RD, kasi marami ding mga efforts noon na magpapalaga na pagpapatanim ng mga gantong uri ng mga puno sa halaman diyan sa ating mga baybaying komunidad ang hindi po nagtatagumpay dahil ano ho bang nagiging sanhi ng mga ganong klase ng mga inisyatibo? Mali po ba yung pagtatanim? Paano po ba yung may proper way po ba ng pagtatanim nito ng ating mga bakawan? Actually, base sa science-based na sinasabi ng rehabilitation ng bakawan, okay? Mahalaga na alamin natin ang tamang pagtatanim ng bakawan. Ang mga bakawan ay very sensitive kasi ito, Ka-Sherwin. Ganun po. At partikular sa kanilang kapaligiran. Kailangan nito ang angkop na kondisyon ng tubig, lupa,
tidal flow, salinity and sediment at iba pang environmental condition upang lumago. Kaya bago magsagawa ng rehabilitasyon, mahalagang pag-aralan muna ang kondisyon ng lugar at tukuyin kung ano-ano ang angkop na intervention. So, ang rehabilitation ng bakawan ay higit pa sa simpleng pagtatanim. Kailangan itong pagplanuhan ng mabuti mula sa pagpili ng tamang lugar at species. Kasi marami tayong klaseng species ng Kasi bakawan. Pangkaraniwan, RD, di ba, ang alam lang na ating mga kababayan na kusa siyang tumutubo dahil meron siyang bunga na patulis na pag nahulog mula dun sa kanyang puno, sa sanga, diretsong tutusok sa grounds or dun sa malambot na lupa na may halong buhangin sa mga baybaying dagat. Yes po, yan din ang isang paraan, pero dahil sa malaki na yung mga naubos na ating bakawan, kailangan din ang pagtatanim. Pero meron ding lugar na dapat intindihin natin na kahit magtanim tayo, kung minsan hindi successful yung tinatanim natin. So ang mga desisyon na gagawin diyan ay panumbalikin muna natin yung lugar na makapag-impact ng mga sediments ganyan. Kasi mahirap din magtanim ng bakawan na hindi doon sa tinatawag natin na mud flat na sinasabi. Okay? So kung minsan pabayaan lang natin yung lugar at gaya ng sinabi mo, pag merong mga similya na nahuhulog, pusang tumutubo din sila. Pero dapat pangalagaan natin yan ng mabuti para hindi masira ng mga fishermen kasi gaya sa Bataan, meron tayong mga plantation diyan ginawa ng ating katuwang ng mga stakeholders. Ang ginagawa diyan ay binabakuran nila, okay? Para hindi papasok yung mga bangka ng mga isda, para hindi ma-disturb yung ating tinanim diyan ng mga tinanim ng ating stakeholders ng mga bakawan. Okay? Nako, RD, napakarami pang interesting na bagay na nating pag-uusapan dahil mamaya kailangan nating malaman kung paano maaring makatulong yung iba't ibang mga stakeholders, lalo na sa mga tabing dagat, para makapag-participate dito sa mga kampanya ng DENR, lalo na para maprotektahan yung ating karagatan. Pero dyan muna kayo, magbabalik tayo sa pagpapatuloy ng ating talakayin dito po sa ating programang Energy Power! Energy Power! Magbabalik ang Energy Power! Kasama si Sherwin Alfaro. Nagbabalik ang Energy Power! Samahan si Sherwin Alfaro para mas lalo nating maunawaan ang mga napapanahong isyu, programa at proyektong may kinalaman sa enerhiya sa ating bansa. Ito ang Energy Power! At nagbabalik nga po ang Energy Power. Energy Power! Energy Power! Kasama pa rin ang ating Regional Executive Director ng DNR Region 3, Engineer Ralph Pablo. Engineer Pablo, sir, magandang hapon po ulit. Masyado ako na-excite dahil... Magandang hapon ulit Sir Wayne at ang ating mga tagapakinig. Opo. Magandang hapon. Nakaka-excite yung mga binabanggit ko. Kagaya kanina, ngayon ko lang nalaman na marami pa rin pala mga kababayan natin ng mga mangingisda ang hindi nakakaalam doon sa importansya ng mga punla o similya na nalalaglag mula doon sa mga puno ng bakawan na maaring ma-damage nila kapag sila'y nagdumadaong doon sa mga bakawan. May mga efforts po ba ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mga komunidad para maging matagumpay po yung mga pangangalaga at mga hakbangin natin para sa pag-iingat dito sa mga bakawan po? Okay, gaya ng nabanggit natin kanina na meron tayong programa na Bakawan Bataan. Ito ay tumutugon ang DNR sa pamamagitan ng mga programang hakbang para sa nakahanay na mga layunin para sa panumbalik ng ating mga bakawan. Okay, so itong Bakawan Bataan ay isang project transform ito na itong sinatawag natin ng project transform na ito ay transdisciplinary approach and
for resilience and environmental sustainability through multi-stakeholder engagement ay isang inisyatiba ng Department of Environment and Natural Resources. Ka-Sherwin, ang pangunahing layunin nito ng proyektong ito ay ang itaguyod ang pangkapaligiran, panlipunan at pang-ekonomiya, pang-ekonomiyang pagkaunlaran sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga local government units sa buong Pilipinas. So batay sa mga nabanggit na pamantayan, isa sa mga natukoy na prioridad sa aktibidad sa ilalim ng Project Transform ay ang Bakawan, Bataan, probinsya ng Bataan, na pag-a-adapt ng mga lugar na may bakawan upang mapangalagaan at mapamatili ang mapanatiling protektahan ang mga ito. Dahil nga sa mga kahalagaan na nabanggit natin kanina, na hindi lamang ordinaryong tanim ito na basta tumubo lang sa mga baybayin natin, kundi mahalaga ito sa mga komunidad na nakatira sa coastal areas na sinasabi natin para sa kanilang kaligtasan at para sa kanilang kabuhayan. Okay. So, nagtutulungan ang mga multi-stakeholders natin dito gaya ng Aboitiz, yung Gen Power project na kumpanya na sila yung nagbibigay ng pondo para maisagawa yung proyekto na ito. At andyan lahat yung LGU down to the barangay level na sama-sama nating protektahan ang area. Dapat wala nang magputol dyan, kundi alagaan natin at maparami natin yung dating bakawan na meron tayo dyan sa baybayin ng paraan ng Paseo. Red Pablo, nabanggit po yung Bakawan, Bataan Project. Kamustahin po namin sana yung umiiral na mga proyekto dyan sa Orani at sa Samal na siyang, I think, pioneer at maaari po ba magaya ito sa iba pang mga lugar sa bansa para mai-promote at pamahagi natin kaalaman sa pag-iingat sa mga bakawan? Yeah, actually, gaya na nasabi ko kanina, itong Project Transform na ito, nagsimula yan sa Bataan at maganda yung kanyang resulta na hindi lang para dun sa importansya na bagawan na sinasabi ko, pwede rin siyang maging ecotourism destination. Gaya ng nagawa sa Bataan, meron tayong mga boardwalk doon na gustong-gusto ng mga turista yung makipag-commune sa bakawan. Dadaan sila kasi yung boardwalk na yun tumatagos sa mga bakawan natin. So, ma-appreciate nila kung ano yung importance ng ating bakawan. So dahil dyan, nagkaroon ng rollout ng Project Transform sa iba't ibang rehiyon ng DNR. Okay? Na hindi lang bakawan kundi other DNR projects na nakakatulong sa ating kalikasan at sa ating kapaligiran. Okay? At lalong-lalo na sa mga pag-resolba sa hinaharap natin climate change. Okay? So maraming uri ng proyekto ng Project Transform. Kung mabanggit ko lang bukod sa Bakawan, meron ding Project Transform project dyan sa Bataan na yung 1DDM na sinasabi natin. Yan yung One Bataan Base Map. Itong mapa na ito ay pinapakita lahat ng mga ba't ibang proyekto ng DNR saka yung mga titling efforts natin para mas lalo nating mapagplanuhan maigi ang ating Bataan province in terms of natural resources management. Opo, lastly, Red Pablo, ito po, ano po yung maaari nyo pong maipamahagi na salita o konting pakiusap sa ating mga kababayan para makatulong sila sa pangangalaga po ng mga bakawan? Dahil alam ko yung mga bakawan dyan nabubuhay pa rin mga fireflies o yung mga alitap-tap, di ba? Na kapag gabi... Yes po, kasi
ang ano diyan, ang pag maganda kasi yung hangin sa isang lugar, Sherwin, yan yung yung indicator na pag maraming alitap-tap, ibig sabihin maganda ang hangin, kalidad ng hangin. Okay? So dahil dun sa maraming bakawan, maganda ang hangin diyan. So nakakakita tayo ng mga alitap-tap. So bilang gaya ng nasabi mo kanina kung ano yung mga pwede nating ipayo sa mga komunidad, okay? So una, gusto nating maging responsable. Maging responsable tayo sa ating mga basura. Huwag tayong magtapon ng basura sa ilog, estero, kanal kasi pupunta ito sa dalampasigan at madumihan din yung ating bakawan. Ikalawa, protektahan natin ang mga bakawan at iba't ibang coastal ecosystem na meron na sa ating mga komunidad. Kasi iwasan ang pagpuputol, gaya ng nasabi ko sa kanina, at pagsira para lalong dumami ang ating bakawan. Okay? Pangatlo, makiisa tayo sa mga batas na batas at patakaran sa pagkalikasan. So sundin natin ang alatuntunin ng pamahalaan tungkol sa paggamit ng pangangalaga sa ating coastal marine areas. Pang-apat, makilahok tayo sa mga programa ng ating komunidad. Okay? Kahit lang doon sa sumali tayo sa mga ginagawa ng DNR na information and education campaign para mas lalo tayong matuto sa mga pangangalaga ng ating bakawan. Okay? So sumali din tayo sa mga clean-ups, habitat restoration activities at iba't ibang aktividades. Okay? Panglima, maging katuwang tayo sa pagbabantay. Yan ang importante kasi ang mga komunidad, sila yung direktang mga tao dyan sa lugar na yan. At kailangan din magbantay sila sa ating kapaligiran. So kung may makikita tayong nag-illegal dumping dyan, pagkasira ng ating bakawan o paglabag ng environmental laws, maaari nating i-report ito sa malapit na ahensya ng DNR. Meron tayong mga centro offices naman or direktang isumbong natin sa barangay officials o mga official ng ating mga bayan dyan sa Bataan. Okay? Or kung ito ay para sa buong bansa, tayo ay mag-report, maging responsable tayo. Hindi pwede yung tikong ang ating bibig at wala tayong nakita, ganyan. Manindigan dapat, Oo, tayo lahat ng diyan maapektuhan kung tayo ay manahimik na lang at kung may problema kasama tayo lahat, ganoon. Opo, so, and we have to give our share sa ating mga kababayan na ito lang maaaring maging paraan na makatulong tayo sa ating kalikasan. Yes po. Kahit lang yung pagbabantay at pagre-report lang at para kaagad magresponde yung kaukulang ahensya. Okay? Kailangan natin yung mga information na ganyan, yung real-time information para matugunan din natin ng mabilis. Kasi meron din tayong mga mga gwardiya, pero minsan sa lawak ng area, hindi mabantayan ng ating mga forest rangers na yan at ang mga bantay gubat ng ating mga local government units. So importante yung partisipasyon ng komunidad. Red Pablo, sir, ating Regional Executive Director ng DNR Region 3, Engineer Ralph Pablo, sir, maraming salamat po sa mga naitulong po ninyo na naiambag na kaalaman para sa ating mga kababayan para po makatulong sa pangangalaga ng mga bakawan at ng ating kalikasan. Okay, so maraming salamat din ka, Sherwin, sa pagkakataong ito at naibahagi din namin ang proyekto namin sa Central Luzon at ang kaalaman namin kung tungkol sa kahalagaan ng ating bakawan. Hindi lang sa probinsya na nabanggit natin, kundi sa buong kapulungan ng Pilipinas kasi tayo ay archipelagic country and therefore maraming areas dyan na kailangan tamnan at pangalagaan ang mga existing ng ating bakawan dahil doon sa importance na binibigay nito.
Again, maraming salamat po. Ka Sherwin. At, Salamat po. Sa muling ulit, Ka Sherwin, maraming salamat po. Okay. Ang ating po nakasama si Engineer Ralph Pablo, ang Regional Executive Director ng DNR Region 3. Maya-maya sa ating pagbabalik, kahit po magagabi na, magmo-morning sa inyo dahil makakasama na natin ang isa sa mga pinaka-importante bisita natin ngayong hapon, ang Vice President for Corporate Services ng GMEC at ng GNPD ng Aboitiz Renewables Incorporated, Miss Andrea Morning Madrid. Sa ilang po munang paalala. Magbabalik ang Energy Power kasama si Sherwin Alfaro. Samahan si Sherwin Alfaro para mas lalo nating maunawaan ang mga napapanahong isyu, programa at proyektong may kinalaman sa enerhiya sa ating bansa. Ito ang Energy Power. Eto na yung sinasabi ko sa inyo kanina, kapag kausap nyo siya parang morning palagi dahil nasa linya na po at kasama na rin natin via Zoom. Pwede ko bang i-play muna tong song na to dahil nagulat ako nung tinype ko yung pangalan niya. May lumabas na song. Eto yun, no? Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words, making every spirit whole. Kaya kasama na po natin ang Aboitiz Powers Incorporated. Kasama po ang ating Vice President for Corporate Services ng GMEC at ng GNPD ng Aboitiz Renewables Incorporated, Miss Andrea Morning Madrid. Every breath of joy. Magandang umaga. Magandang umaga ngayong hapon, ma'am. Magandang hapon, Sherwin, at sa mga nakatutok sa DZRH. Nako, ma'am, napakalaki po ng aming gusto malaman sa inyo pong partisipasyon bilang isa po sa mga key personalities ng GMEC at ng GNPD ng Aboitiz Power para po malaman kung ano po yung inyong daily role as a Vice President for Corporate Services ng Aboitiz Powers, ma'am. Natutuwa naman ako. Salamat sa pag-imbita sa programa mo ngayon, Sherwin. No, sa Aboitiz Power, as Vice President for Corporate Services ng Aboitiz Power Transition Business Group, ang aming planta is the GN Power Mariveles at GN Power Dingilin or GMEC at GNPD together. Itong dalawang planta na to, together, meron silang 2,000 megawatts. So isa sila sa pinakamalaking power plant dito sa Pilipinas na nagbibigay ng reliable power at affordable power sa ating community. And ma'am, yung inyo pong role bilang isa po sa mga pioneering persons sa larangan po ng inyong career, you came from a interesting background sa environmental entity po, ma'am. Tama ba, ma'am? Yes, Sherwin, nagsimula ako sa hydropower industry. So, galing din sa Aboitiz Power. So, dati akong galing sa SN Aboitiz, which is a operator din ng large hydro. At nung kabataan ko pa, ang isa sa project ko naman ay watershed management. So ito naman yung pangangalaga ng ating mga kagubatan sa taas na, sa bundok, no? At it helps na mapanatili natin yung water resources natin. Ngayon naman, dito sa GN Power Mariveles and GN Power Dinginin, no, sa Bataan, nagkaroon naman kami ng project na Mangrove Adoption and Protection Program. So from upland na forest, naging naman tayo sa coastal. Naman tayo pumunta ngayon. Nako, ma'am Morning, baka po pwede nyo kaming bigyan ng backgrounder kung paano po yung participation ng Aboitiz Power dito po sa Bakawan Bataan Project. Yes, so na-identify namin itong project na to in 2023 sa bayan ng Samal at Orani. Nagsimula kami noon ng 5 hectares lamang, no? And then recently, umabot na ng 37 hectares yung pinoprotektahan natin at
pinapangalagaan natin na mangrove. Kasama ang People's Organization ng Samal at Orani, tinutulungan natin sila para mapangalagaan yung mangrove areas na to para makapag-provide ng maganda kasi pag natataguyod natin yung mangrove areas, it provides coastal protection and also improves yung marine ecosystem. No? So yung ating mga mangingisda, nagkakaroon sila ng mas maganda yung kanilang mga huli dahil napapangalagaan itong mangroves. And ma'am Morning, paano po sinasama ng Aboitiz Renewables Incorporated itong environmental stewardship sa inyong pang-araw-araw na operasyon at mga proyekto para po sa mga komunidad? Actually, Sherwin, hindi talaga namin hinihiwalay yung ating tinatawag na corporate social responsibility. Kasama talaga yan sa business o sa pag-operate ng Aboitiz Power. Kasama yung pagprotekta sa environment at pagtulong sa community kung saan tayo nakatayo. Ayan, at sa larangan naman po ng environmental management at watershed protection, paano po nakakatulong ang inyong karanasan sa pagbuo ng mga proyektong tulad ng mga mangrove adoption and rehabilitation upang matiyak kung ito po ay talagang makakatulong nga sa kalikasan at sa mga taong nakatira malapit sa mga komunidad nito? Ang natutunan ko sa pag-implement ng mga ganitong project, hindi mo siya mamamanage in isolation. Hindi pwedeng mag-isa ka lang o gusto mong mag-fund ng project, kailangan mong may katulong kang community, katulong mo yung local government units, katulong mo yung people's organization kasi hindi nagiging successful ang project kung one time like magko-coastal cleanup ka lang, magti-tree planting ka ng isang araw, lagi mo dapat kasama yung community kasi sila yung nag-aalaga. Sila yung magsusustain ng proyekto. Nako, importante na yung mga tao talaga ay magtutuloy ng maaring inisyatibo ng iba't ibang sektor, lalo na ng mga efforts ng private sector kagaya po ng Aboitiz Powers para makatulong din sa kanilang kabuhayan yung ating mga effort po. Tama ka dyan, Sherwin. Naku ma'am, marami pa tayong exciting na pag-uusapan lalo na dito po sa inyong mga proyekto at sa bilang BV4 Corporate Services ng GMEC at ng GNPD ng Aboitiz Powers. Ilan po muna mahalagang paalala, oras po sa buong Pilipinas, alas 5:47 ng hapon. Magbabalik ang Energy Power kasama si Sherwin Alfaro. Nagbabalik ang Energy Power. Samahan si Sherwin Alfaro para mas lalo nating maunawaan ang mga napapanahong isyu, programa at proyektong may kinalaman sa enerhiya sa ating bansa. Ito ang Energy Power. At nagbabalik po ang Energy Power. Kasama pa rin po si Ms. Andrea Melind Morning Madrid, ang Vice President for Corporate Services, GMEC and GNPD, Aboitiz Power. Hello ma'am, naku may kumakamusta sa dito si Teresita Atienza. Sabi niya, good afternoon Aboitiz Power Vice President Ms. Andrea Melind Morning Madrid. Good afternoon. Di ba? Afternoon pero morning pa rin pag ikaw ang kasama namin, ma'am. Ito lang po, ma'am. Pagdating po kasi sa sektor ng enerhiya, kadalasan mga kalalakihan yung nakikita nating mga leader. Kaya po bilang isang babaeng leader, ano po ang inyong mensahe sa mga kababaihan na nagnanais na matuto o tumulong po sa mga positibong hangarin para po sa kalikasan at sa lipunan? Actually, Sherwin, nakakatuwa sa energy sector, marami ng babae. Meron tayong mga nagtatrabahong babae sa technical and engineering roles, nakakabilib sa operations, kasama na rin yung environmental management at community development, pati na rin sa leadership team ng Aboitiz Power. So I think yung mga babae at actually kahit anong kasarian, marami tayong opportunity to contribute at maipamahagi sa energy sector kasi lahat naman tayo, we have different perspectives, marami tayong skill sets na kayang i-provide.
So ang message ko siguro sa mga kabataan ngayon, no, na gustong pumasok sa energy sector, huwag kayong matakot, no, sumubok, no, maraming opportunity sa energy sector at tanggap lang tayo ng bagong challenges kasi itong trabaho na to, ito yung makakontribute talaga tayo sa nation building, no, at nakakatulong tayo makapag-provide ng mura at reliable kuryente. And ma'am, napakaganda nung pananaw nyo na hindi na dapat gender sensitive yung marami sa ating mga kababayan dahil kahit anong gender preference pwede mong gawin na maging hakbang para makatulong sa kalikasan or lalo na sa career, sa iyong tinatahak na karera sa buhay. Pero ma'am, ito po, ano po ang pananaw ng Aboitiz Power sa hinaharap para sa mga proyektong kagaya ng Bakawan, Bataan at yung iba pa po na mga gusto nyo pa ho na i-implement na mga proyekto na maaaring makatulong sa ating kalikasan? Yung project namin na Mangrove Adoption and Protection Program sa Bataan, ang ipapakita nito, kapag naging successful ito, maganda itong proof of concept, no, na ipakita na, kayang gawin sa Bataan, kaya rin yan gawin kahit sa ibang lugar. Yun ang magandang, yun ang gusto namin maiparating, kagaya rin ng sinabi ni Engineer Pablo kanina, na it's just a pilot program na pwede nating i-implement sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para maprotekta mga mangrove areas. And ma'am, ito po bang mga kagaya nitong proyektong ito adapted din po ba dito para sa ibang mga host communities na nandoon po yung presence ng ating Aboitiz Power? Sa ngayon, sa Bataan, no, dito tayo nagtataguyod ng ganitong project pero hindi naman natin nililimita. Pwede rin tayong magkaroon kung meron tayong sa other areas po kung saan nag-ooperate ang Aboitiz Power. Gusto rin nating makita kung merong oportunidad, no, na makapag-adopt ulit ng mangrove areas para magawa natin yung similar na success na natatamasa dito sa Bataan. And ma'am, morning, nakakatuwa din na yung effort po ng private sector, ng gobyerno at ng mga lokal na komunidad nagtatagpo-tagpo sa mga gantong mga talakayin at mga usapin lalo na at nagiging mataas na yung consciousness ng ating mga kababayan sa issue ng kalikasan. Ano po yung mga pangunahing mensahe o panawagan sa ating mga tagapakinig tungkol po sa kahalagahan ng pagtutulungan ng mga pribadong sektor, ng mga mamamayan para itaguyod po itong gantong klase ng halimbawa na proyekto ng Aboitiz Power? Kagaya ng nasabi ko kanina, no, ang mga ganitong proyekto hindi siya nagagawa ng isang grupo lang, no, ng isang kumpanya lang or ng isang organization lang. Lahat to magtutulungan at actually responsibilidad natin tong lahat. As mamamayan, no, as mamayan ng Pilipinas, dapat tayo lahat mag-contribute any little way we can, as simple as magbawas ng kalat, no? Magbawas ng consumption, alagaan natin yung mga waterways natin. So lahat tayo ay merong papel na pwedeng gampanan sa pagtulong ng pagtataguyod, pagpoprotekta ng ating kalikasan. Ma'am, tama. Kasi at the end of the day, no, when we protect our environment, hindi lang pinoprotektahan natin yung pamilya natin ngayon. Yung future generations ay pinoprotektahan din natin. Gusto natin na ma-experience nila kung ano yung na-experience nating masagana na kalikasan. At yun yung ginagawa natin. Kaya gusto nating mapangalagaan yung kalikasan. It's actually for our future generations. And nagulat ako doon sa sinabi kanina ni Engineer Pablo, ma'am Morning, dahil kapag ang lugar pala malinis ang hangin din, nandoon yung mga fireflies, yung mga alitap-tap na bata pa lang ako, parang yun ang huling memorya ko na nakakita ko na alitap-tap dito sa mga probinsya. Pero ngayon parang bibihira na rin na, so maganda na ma-experience din ang ating mga kabataan ngayon kung ano yung itsura ng alitap-tap. Makakapaghuli rin sila tapos itatago sa loob ng bote, Garapon, no? Dahil yun yung mga, siguro mga yung generation natin noon na nakita natin yung gantong importanteng experience, sana mai-transcend o maiparating natin sa mga bagong henerasyon ng mga kabataan na dapat
itong pangangalaga ng kalikasan hindi lang tumitigil sa henerasyon ng inyong mga magulang, ng inyong mga tito at tita, at ito'y magtutuloy dapat sa inyong henerasyon. So, ma'am, paano nyo kakausapin yung mga kabataan tungkol sa importansya nitong mga bakawan, lalo na yung pagpapalaganap pa ng kaalaman sa pag-iingat ng ating kalikasan? No, ang mangroves, akala mo, iyan ang nagpoprotekta sa mga coastal communities. Pinapangalagaan niya yung marine ecosystem, dito nangingitlog yung mga isda. Meron siyang role sa ecosystem natin, kaya dapat itong mga ganitong sensitive na resources ay ating pinapangalagaan. Kasi kapag nawala sila, may ma-affect din yung ating yung pag-protect sa ating coastal communities. Mababawasan din yung mga mangingisda. Mahuhuli ng ating mga mangingisda at mababawasan ng ating mga pwedeng kainin. So meron important role ang bawat isang resources, natural resources natin. So importante na lahat ito important na ating protektahan. And hindi lang pala yung mga isda din, ma'am, yung namumuhay dyan sa mga bakawan, kundi mga alimango na naninipit. Correct, mga hipon, mga shellfish, yan yung mga nahuhuli natin. Yung mga masasarap na alimango, talaba. Oo, nako, kaya dapat ingatan natin. Ma'am, inyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga future endeavors ng Aboy Tees Power para po sa pangangalaga ng ating kalikasan, lalo na ng pagpapalaganap ng mga proyekto na may kaugnayan po sa pag-iingat ng ating kalikasan. Sherwin, bukod sa pagbibigay ng mura at reliable na kuryente, kami sa Aboy Tees Power ay patuloy na magiging katuwang ng mga komunidad kung saan kami nag-ooperate para maging resilient at ma-enjoy ng future generations ang ating kalikasan. So, maaasahan niyo yan sa Aboy Tees Power. And with that, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan ngayong araw ng Sabado. At kahit na gabi na, morning pa rin. Hope is the thing with feathers that perches in the... Dahil kasama natin si Miss Andrea Melind Morning Madrid, ang Vice President for Corporate Services ng GMEC and GNPD ng Aboy Tees Power. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sherwin. Thank you very much. Yesterday is done. Yan, nakasama natin si Ma'am Morning Madrid at si Engineer Ralph Pablo na patuloy po na nagpapakita ng ehemplo ng koordinasyon ng gobyerno at ng pribadong sektor, lalo na para turuan at tulungan yung mga komunidad na pangalagaan ang ating kalikasan. Hindi na bago yung baha, hindi na bago yung storm surge sa atin. Itong nakaraang 2 linggo, baha yung sumalubong sa atin. Nung panahon ng Bagyong Yolanda, storm surge ang sumira sa Tacloban at marami pa mga komunidad na mga nasa baybaying dagat dahil Pilipinas tayo napapalibutan ng tubig dagat, dapat maging isa sa mga importanteng proyekto ng pamahalaan itong pag-iingat sa ating mga bakawan, lalo't may mga guntong proyekto ang pribadong sektor para tulungan tayo na maunawaan yung kahalagahan ng bakawan sa ating lipunan. At dyan po nagwawakas ang ating programa Energy Power, kasama pa rin Sherwin Batal para magkita-kita tayo hanggang sa susunod na edisyon ng Energy Power! Energy Power! Oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:01 ng gabi. Mula sa seguridad sa kuryente at pagtataguyod ng malinis na enerhiya hanggang sa mga inisyatiba para sa komunidad at kalikasan, malawak na tatalakayin ng iba't ibang sektor ng industriya ang kinabukasan ng ating bansa. Makilahok sa mas malalim na diskusyon kasama si Sherwin Alfaro tuwing Sabado mula 5 hanggang 6 ng hapon. Alamin ang mga pinakabagong programa, proyekto at mahahalagang usapin sa sektor ng enerhiya. Inihahatid ng Department of Energy at Aboy Tees Power. Ito ang Energy